Bawang Hilonggo. Please subscribe And like. and share. Ayan, magandang araw po no sa lahat nating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao po. Magandang araw po sa inyong lahat. So ito po mga kababayan no, after ng election 2022, muli pong nagkita ang ating Pangulo at ang dating Vice President, Leni Robredo. Ngayon mga kababayan, nakikita natin, nandun po si Leni Robredo sa inaugurasyon sa Sorsogon, mga kababayan, kasi nag-inaugurate kasi doon sa PBBM na at naimbitahan po si Vice President Leni Robredo ni Senador Chis Escudero, mga kababayan, para sa isang panauhing pandangal para masaksihan ang pag-open. So ang Pangulo natin, kahit nakalaban na yan, kasi tapos naman ang eleksyon, ang Pangulo natin hindi yan mahilig magtanim ng galit, lalo na sa mga kalaban niya. Yun yung sinasabi ni PBBM na wala ng kulay-kulay pag siya ang nakaupo. Totoo naman yan mga kababayan. Subalit meron lang kasi ngayon nag-iipal sa kanyang administrasyon kasi gusto nga siya talaga patalsigin. Gusto siya palitan. Kung sino pa yung mga pinagkakatiwalaan niya noon, sila pa ngayon ang gustong patalsikin siya. Mga kababayan. Bakit? Gusto nila makabalik kaagad sa kapangyarihan. Gusto nila kaagad na mabilis na makaupo sa kanilang pinanggalingan. O gusto nila makabalik sa kapangyarihan talaga. Di ba? Oh. Ayan, nakikita nyo yan, oh, mga kababayan. Yan po, si PBBM. Ayan, sinalubong siya ni Bam Aquino, Senador Bam Aquino, at saka si Vice President Leni Robredo. So yan po mga kababayan, yung nakikita nyo sa screen natin. So, ang Pangulo natin, hindi yan mga kababayan mahilig mang-away. Napakabait ng presidente natin. Di ba nga siya lang laging inaaway? Siya lang laging sinasalitaan ng mga masasama o kung ano-anong mga salita na wala namang patunay, puro dakdak. Puro dakdak, wala namang patunay. Puro gawa-gawa, wala po pang patunay. Pero bakit kaya ganun no? Pero pa rin silang nauuto ng mga followers nila po mga kababayan. Na sana'y inaalam din nila yung totoo. Ilang beses na nila ginawan si PBBM ng fake news. Pero meron pa rin talagang mga uto-uto na mga kababayan natin na naniniwala. Yun ang masaklap dun. Hindi nila pinaniniwalaan ng gobyerno ngayon kasi si PBBM. Kahit anong proyektong nakikita nila, sasabihin nila, hindi daw gawa ni PBBM yan. Diba? Wala daw nagagawa si PBBM sa bansa natin. Puro daw kurakot. Sabi ko nga, kung sa social media lang sasabihin yung kurakot, walang ebidensya, sa bunganga lang nanggagaling, wala kong mangyayari dyan, puro chismis lang yan. Mas maganda, dalhin nyo sa korte, patunayan nyo na meron silang kinurap. Doon nyo patunayan sa taong bayan na totoo yung sinasabi nyo. Kasi itong mga didilis na to, mahilig po maglabas ng mga fake news po mga kababayan para lang siraan si PBBM. Ito nga lang mga kababayan, yung 143 na binigyan ng pardon ng UAE na taus-pusong pasasalamat ni PBBM, ginawan pa nila ng issue. Ganito na ba ka-desperado mga didilis, mga kababayan? Ganito na ba sila talagang desperado para patalsikin si PBBM? Pati yung ating mga Pilipino na nakalaya, hindi sila masaya. Ano pala gusto nyo? Ibalik yung ulit yun. Tapos antayin nyo si Duterte na makalabas para maging masaya yung mga didilis. Tama ba? Parang ganun eh. So dito naman tayo mga kababayan sa inaugurasyon sa Sorsogon, no, ni PBBM. Grabe mga kababayan, ano? Ito. PBBM, pinasinayaan ang pagbubukas ng Sorsogon Sport Arena. Sport Arena para ito mga kababayan. Ito, babasahin ko na po Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng Sorsogon Sport Arena sa Barangay Balugo, Sorsogon City. Pinangunahan ng ating mahal na Pangulo, no? Wag na kayong umiyak dyan mga kababayan. Maging masaya na lang tayo dyan. Ayon dito, ang arena ay 15,000 seating capacity
at nagtataglay ng mga kabagong pasilidad na pasok sa international na standard. So malaki din ito mga kababayan, no? Biruin mo 15,000 seating capacity nito mga kababayan. Ayan, no, makikita nyo po dyan sa screen kung gaano karami din ang sumalubong dyan kay PBBM at malawak mga kababayan, ano? Ayon dito ang disenyo ng struktura hango mula sa panahon ng sinaunang Roma na ginamit noon para sa mga combat, pampublikong kaganapan at iba pang public entertainment. So mga sinang-unang struktura hango sa panahon ng sinaunang Roma. 'Di ba? Kasama sa mga aktibidad sina Senate President Chis Escudero, dating Senador Tito Soto, dating Senador Lito Lapid, DPWH Secretary Manuel Bunuan, Presidential Communication Office Acting Secretary Cesar Chavez at mga lokal na opisyal. Andin pala si Tito Soto, Senator Lito Lapid, at siyempre si Senate President Escudero po mga kababayan. At samantala, sa kauna-unahang pagkakataon mula nung 2022 election, nagkita sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating VP Leni Robredo at dating Senador Bam Aquino sa Binyo. So, itong unang pagkakataon mula na matapos po ang eleksyon mga kababayan ay muli pong nagkita ang ating Pangulo at ang dating Vice Presidente ng Pilipinas na si Leni Robredo na nakikalaban niya rin nung panahon nung sila ay naglaban bilang presidente. Pero tapos na yun, nanahimik na si Vice President Leni Robredo doon mga kababayan tinanggap na Pero sa ngayon, merong huwatang hindi katanggap-tanggap itong mga nasa kabila na gusto nilang patalsikin si PBBM kahit naman may nakikitang nagagawa, pati nga yung mga pinklawan talaga umaanib na kay PBBM kasi nakikita ho nila maganda ang nagagawa ni PBBM sa bansa natin. Maganda yung pamamalakad niya sa bansa natin kasi kung hindi ko maganda yan mga kababayan, malamang yung mga pinklawan na yan ay nagsanib puwersa na yan sa mga kaso lang kasi mga kababayan nakikita nila maganda ang pamamalakad ni PBBM sa bansa natin. Kaya yung mga pinklawan hindi sumanib sa kanila at sinuportahan si PBBM. Nakikita din natin sa mga vlogger nila, pati yung mga proyekto ni PBBM, pinapakita ho ng mga pinklawan mga kababayan. At alam nila na maganda at maganda yung ginagawa ni PBBM dito sa bansa natin. Yung sa kabila lang kasi ang hindi nagagandahan, di ba nga sinabi pa na nila, patatalsikin nila, susugurin nila sa Malacanang, pero wala naman. 8 minions daw silang susugod sa Malacanang, wala naman hong nangyari. Kinatakot lang nila si PBBM, akala nila kaya nilang takutin. Ano yun mga kababayan? Dadaan na lang sa takutan para makuha ang posisyon. Grabe At ayon pa dito mga kababayan, pagkatapos ng event ay magkakaroon ng private meeting sina dating VP Leni Robredo at ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So pagkatapos ng event, nagkita pa siguro sila mga kababayan, nag-meeting. Siyempre, ang Pangulo natin, hindi naman ho yan talagang nagtatanim ng sama ng loob. Diba nga, mga kababayan, tingnan nyo na lang sa mga Aquino. Diba? Kung gaano nila siraan si PBBM, gaano nila alispustangin ang pangalan ng mga Marcos. Pero, mga kababayan, nung nagkasakit si Chris, nagano pa rin si PBBM doon. Pinakita niya pa rin ang pagiging Pilipino niya at pagmamahal sa mga kapwa niya Pilipino. Hindi ho sila nagtatanim ng galit sa mga kapwa niya Pilipino, mga kababayan. Ganyan ho ang presidente natin na dapat tularan ng mga Pilipino. So ngayon kasi, kung ano ho ang sinusuportahan nila, kung ano ang ugali, ganun din po ang kanilang mga ugali, mga kababayan. Nagmumura sila, minumura nila si PBBM. Ganun din ang ilang sinusuportahan. Akala mo talaga ang tatalino at ang titino ng kanilang mga akala mo talaga wala silang nagagawang mali. At dali mga kababayan, wala ho tayong narinig na paninira mula sa ating Pangulo o nagsalita ng masama against sa Pamilya Duterte. Diba? Wala naman ho tayong narinig doon mga kababayan. Ito po mga kababayan, may bago tayong balita din ngayon
Nagpapasalamat ang PBBM sa Israel sa pagtiyak sa kaligtasan ng mga Pilipino sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng silangan. So, labis ang pasasalamat ni PBBM dahil sinisecure ng Israel ang kaligtasan ng mga Pilipino na nagtatrabaho sa Israel, mga kababayan. Nagpahayag ng pasasalamat noong Miyerkules kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa gobyerno ng Israel na mabilis nitong pagtulong sa mga Pilipino na sa gitna ng tumitinding tensyon sa Middle East. Baka mamaya sabihin nyo na naman, mga didiles dyan na walang ginagawang aksyon si PBBM tungkol dito sa mga kababayan natin dyan sa Middle East. Dyan sa may Israel, Baka sabihin nyo na naman walang nagagawang tulong ang ating Pangulo dyan, Hindi gumagawa ng aksyon. So, inunahan ko na kayo kasi alam kong mga utak nyo Okay? Ito habang ibinahagi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang opisyal sa Facebook ang isang larawan kung saan siya ay may isang tawag sa telepono kasama ang Israel President. Kausap po ng ating Pangulo. At ayon dito mga kababayan, ang mabilis na tulong ng Israel ay sa pagtiyak ng kanilang kaligtasan lalo na sa mga mapanghamon na panahon. Ito ay malaki ang ibig sabihin sa admin. Dagdag umano ni PBBM. Ni PBBM talaga yung kaligtasan ng ating mga kababayan doon sa Israel. Kasi alam nyo naman, baka mamaya sasabihin na naman ng mga didiles, hindi gumagawa na naman ng aksyon ang ating gobyerno. Kung si dating Pangulong Duterte yan, makipaggera pa yan doon sa Israel, 'di ba? Ganon po ang gustong ipaiwating ng mga didiles. 'Di ba? Gusto nilang makipaggera din kagad doon si PBBM sa Israel, 'Di ba? Ganyan po ang mga isip ng mga didiles, mga kababayan. Pero dito tayo sa ating Pangulo na talagang gumagawa ng paraan para siyempre maprotektahan ang ating mga Pilipino na naiipit sa kaguluhan sa Israel. At siyempre mga kababayan, nakikita naman natin ang desididong pagpapaunlad ni PBBM sa bansang Pilipinas. Yun nga lang, meron pa rin pa ilan-ilan katulad po ng mga didiles na hindi matanggap hindi nila matanggap ang ginagawa ngayon ni PBBM na maganda dito sa Pilipinas. Ayaw nila Ayaw nila makita. Kaya sabi ko na lang, kung ayaw nyo, pwede naman kayo pumunta ng China. Doon kayo pumunta, sabihin nyo doon, kayo ay Pilipinong pro-China. Diba? Ganyan sasabihin nyo doon. So po, maraming salamat po at magandang araw po sa inyo lahat. Thank you. Naman po yan, mga kababayan ay makakakuha. Ayan, Grabe. May nakapasok na. Tayo ka dyan, tayo. Usog ka doon. Hindi, mga empleyado ata yan, pre. Empleyado. Ayan. Ay, mayroon pa pala sa kabila, mga kababayan. So, dalawa pala yung pila. Diyan ka lang, diyan ka lang. Yo!